na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon at magpakailanman unod yan. Unang-una, Lord, ako po'y patawarin mo sa aking mga pagkakamali, sa isip, sa salita, at sa gawat sinasadya, hindi man, Panginoon. Gamitin mo lamang po ako, Lord, bilang daluyan ng iyong pagpapala. Tuwing times anointing, Panginoon, ang iyong pagkaloob sa akin. Tunay nga, Lord, wala akong magagawa kung wala po kayo. Kaya let your will be done, God, sa oras nito. Power, authority, hallelujah, ang iyong ipagkaloob sa akin. Lord, ang salita mo na ito ay mo nawa sa aming puso, isipan. Anumang gawa ng kaaway, nga plano, nga pagsira, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Tinatapon po namin siya, Panginoon, sa dagat-dagatang apoy sa pamagitan ng pangalan mo sa oras na ito. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Huwag mong hayaan, Lord, na tabihan kami ni Satanas sa oras na ito. Paalisin mo in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord God. Bigyan mo kami ng pusong maturuan, pusong magpapakumbaba, puso, Lord, na nakitaan mo ng tunay na pagsunod sa iyo. Alisin mo ang aming pagpakunwari, Lord. Alisin mo ang aming walang pag-ibig sa iyong gawain. Lord Jesus, let your will be done in the name of Jesus. Hallelujah. Hindi man ang aking amo, Lord. Hindi nadalangin ko, Lord, hindi pa sila makagising. At matapos po ang inyong gawain ito dahil sa iyo po ito, Lord. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. We claim victory and we claim revival sa pangalan in Jesus' name. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Glory and honor belongs to Jesus alone, mga kapatid. Kaway-kaway kayo, mga kapatid, kung ako ba ay narinig niyo at malinaw po ba ang ating boses. Amen, mga kapatid. Mayroon po tayong isang slot. Pwede po ba nating akyatan? Dahil mahal na po ang gasolina, mga kapatid, huwag natin hayaan na mayroong isang slot dyan na katiwangwang. Kung pwede lang po, mga kapatid. Kung narinig niyo po ako. Yan, salamat, Miss Hart. Pagpalain ka ng ating Panginoon. Dahil mahal po ang gasolina, huwag natin hayaan, mga kapatid, na mayroong isang upuan na wala. Kasi ready na tayo lilipad ngayon. Isama ko kayo. Sama-sama tayo. Huwag kayong ualis dyan, mga kapatid. Amen. We are at the war. Yes? Na tayo sa war ngayon, mga kapatid. In real talk, nasa real talk na po tayo is bansa to bansa. And then spiritual warfare is real, mga kapatid. Kadalasan sa atin, hindi tayo aware ng mga kapatid. Kasi kulang tayo sa pag-aaral, kulang tayo sa panalangin, kulang tayo sa pagdulog sa Panginoon araw-araw, mga kapatid. Kaya minsan na-tempt tayo sa kaaway na minsan tayo na mismo ginamit ni Satanas. Sabi pa niya, mga kapatid, the spiritual warfare is not physical. Amen. It is invisible, internal, and doctrinal. Ito po yung kaaway natin na minsan yung turo naging mali, mga kapatid. This present dispensation of grace, the believers is not fighting for victory, but for victory in Christ. Tandaan natin, mga kapatid, ay yung ating pakikipaglaban, praise the Lord, ay hindi po sa ating pagtagumpayan natin. Kundi kung maging tagumpay man tayo, ay sa fighting from God, mga kapatid. Sabi pa nga niya sa kanyang salita, sa 1 Corinthians chapter 15, amen? 1 Corinthians chapter 15, mga kapatid, verse 57, sabi niya dito, hallelujah, datapwat salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo'y nakipaglaban ngayon, hindi tayo hahayaan ng Diyos, mga kapatid, na maging talo tayo. Kundi ang Diyos mismo ang makipaglaban sa atin. Amen? Kaya hindi natin kailangan sa ating pakikipaglaban ay maraming mga salita. Bagkus ang ating sabihin natin doon sa Panginoon. Amen? Dahil ito na po, mga kapatid, ito na po ang tunay na labanan. Lalo na sa mga uuwi, ang tunay na labanan nasa physical, hindi dito sa online. No? Ang tunay na labanan ay hindi dito sa online. Ang tunay na labanan
ay nasa physical at real na mangyayari. This war is not against flesh and blood, not with carnal weapon. Ito po hindi makipag-fight sa carnal or kung batuhin mo rin siya. Hindi po, mga kapatid. Fight in the mind, doctrine, and fire. The battlefield is your mind. Itong ating isip, dito tayo nag-isip ba, mga kapatid? Ito yung isip natin minsan. Pumatay din po ito sa ating paglilingkod sa Diyos. Sa ating love, sa ating Diyos. Ito kasi ang ginagamit ni Satanas, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, maging aware ang bawat isa dahil hindi ako man din ay minsan din, mga kapatid, dinadaya, mga kapatid. Lahat tayo ay pwedeng papasukan ng away. No? Magkaka na lang na ang ganda ng mood ni sister ngayon, kanina. Pagkatapos, mga kapatid, iba naman ang mood niya. Diba? Ganyan. Ganun po ang kaaway. Dahil kahit sino sa atin pwedeng gamitin ang kaaway, mga kapatid. Huwag mo sabihin, Kristiyano kaya siya, pero bakit ganun? Yung time na yun ay ginagamit siya ng kaaway. Dahil hinayaan natin, mga kapatid. Pero kung hindi natin hinayaan, talagang hindi yan magtagumpay, mga kapatid. Sabi pa niya sa kanyang salita, the weapon is word rightly divided, mga kapatid. Ito yung weapon natin, ang salita ng Diyos. Ito po yung salita na hindi natin kaya, mga kapatid, kung wala po ang salita ng Diyos. No, mga kapatid? The weapon is the word rightly undivided, mga kapatid. Amen? Ang ating pakikipagbaka sa pamagitan ng salita. At the word of God, sabi pa nga doon in the beginning, the word of God, in the beginning, mga kapatid, doon sa John 1:1, mga kapatid, anong sabi doon? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Hallelujah. Ang Diyos ay naging salita, naging Word, mga kapatid. Kaya, pag tayo nakipaglaban, gamitin natin ang salita ng Diyos. Amen ba, mga kapatid? Praise the Lord. Gamitin natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Kasi kung gagamitin mo ang salita ng Diyos, amen, with authority na mula sa ating Panginoon, yung kalaban mo na yan, magtaka ka na lang, mga kapatid. Hindi ka na pinapansin kasi umalis na yung demonyo sa kanyang sarili, sa ating mga sarili, mga kapatid. Imbes na gusto kang magbasa ng salita ng Diyos, hallelujah, makatulog ka. Kasi yan ang gawa ng demonyo, mga kapatid. Hindi na gusto mong dumalo sa gawain ng Diyos. Mas dumalo ka pa doon sa mga iba't ibang mga apps, mga kapatid, para mag-aliw-aliw, mga kapatid. Ganun ang gawa ng tao. Number 1, punto natin, the reality of the war. Ano po daw, mga kapatid? Number 1, ang reality or kalaban natin ngayon, mga kapatid, in the book of Ephesians chapter 6, verse 2, mga kapatid. Ito po ang ating key verse at ating mababasa, mga kapatid, ay sulat po ito ni Apostol Paul sa taga-Efeso. Sabi niya dito, mga kapatid, sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at tugo, kundi laban sa pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, at laban sa namamahala sa kadilimang ito, sa sanlibutan. Ano daw yun, mga kapatid? Ito yung ating tunay na kalaban. Kaya every time na mayroon po tayong battle, ating isipin, itong anak ko ng Panginoon, ba't ginagamit siya, pinasukan ng demonyo? Amen, ganun po, mga kapatid. Kaya, alam na natin paano tayo, mga kapatid, paano tayo lalaban. No? Ang sabi dito, sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman, sapagkat sa dugo, hindi laban sa pamunuan, laban sa kapangyarihan at laban sa mga namamahala sa kadiliman ito. Sa kadiliman ito sa sanlibutan, laban sa ukol, sa espiritu, kasamaan, sa mga dakong kaitasan.
Ang sabi ng Apostol Paul, mga kapatid, dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan sa Diyos. Saan natin kukunin yung ating panlaban? Sa ating Diyos. Upang kayo'y mga tagal sa araw ng masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay, mga kapatid. 14. Magsitibay na kayo na mga inyong mga baywang ay bigkisin ng katotohanan na may sakbat na baluti ng katwiran. At ang inyong mga paa ay panyapa na paghahanda, sabi niya dito, sa ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapantay ninyo sa lahat sa nagninas na sulbi ng masama. Napakaganda sa isang mga Kristiyano kung alam natin paano makipaglaban, mga kapatid. The reality of the war is spiritual to spiritual, mga kapatid. Recognize conflict on spiritual battle is real, mga kapatid. Ruling darkness. Power of darkness are active. Ang ating kalaban, aktibo, mga kapatid. Kaya kung hindi tayo aktibo na dumulog sa Diyos, hindi tayo aktibo na nalangin, mga kapatid, pwede tayo mga kapatid na manghina. Pwede tayo mga kapatid na makapaghinto na lang ako. Pwede tayo mga kapatid na mawalan ng gana sa pagdalo sa gawain ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Sabi sa Colossus chapter 1 verse 13, ang sabi niya dito, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng katiliman at naglipat sa atin sa talian ng anak ng kanyang pag-ibig. Ang Diyos po. Spiritual battle is real, and then letter B, powers of darkness are active, ang ating Panginoon. And then, mga kapatid, relentless opposition. Satan resists the truth. No? Ang gawin ni Satan, yung truth, mga kapatid, hindi niya gustong mapakinggan natin. Gusto ni Satanas na magsinungaling. Amen? Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, in the book of, sabi dito ha, 2 Corinthians chapter 4, okay, 2 Corinthians mga kapatid, puntahan po natin ang 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ang sabi niya dito mga kapatid, praise God, na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang mga pag-iisip ng hindi magsisampalataya upang sa kanya'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen? Ito po yung ginagawa, mga kapatid, ng ating Panginoon sa mga taong nagbulag-bulagan. No? Sabi ng Panginoon, binulag ng Diyos ang sanglibutan ito. Buti nga tayo, hindi tayo binulag sa katotohanan. Nandito pa tayo mga kapatid. Kaya, salamat sa Diyos. No? Salamat sa Diyos na nawa hindi tayo magpabulag-bulag, mga kapatid ko, minamahal. Amen? Require awareness. Kailangan nandoon ang iyong pag-aware. Be sober and vigilant, mga kapatid. Be sober, kailangan natin maging sober. Amen? Maging vigilant tayo lagi. Kaya, sabi nga mga kapatid sa 1 Peter chapter 5, no? 1 Peter mga kapatid chapter 5, anong sabi doon? Praise the Lord. Ang sabi doon mga kapatid, kayo'y maging mga tugil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala at humahanap ng masisilan. Praise the Lord. Hallelujah. Ano daw? Hinahanap niya ang sino yang masisila. Dahil gusto niya mga kapatid, ang sabi ko nga kanina sa ating introduction, destroy our service. Gagamitin tayo kung hindi tayo naging aware.
gagamitin mo ako, gagamitin kahit sino diyan. Kung wala kang pananampalataya at wala kang devotion, wala kang panalangin na tunay. Magtaka ka na lang, ang galing naman ng sister na yun, ang galing naman ng brother na yun, bakit siya ginagamit sa Satanas? Pero hindi mo siya kalaban. Hindi natin siya kalaban. Talagang may espiritu lang na pumasok sa kanya para gagamitin, para i-destroy ang inyong, ating pananampalataya, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Kaya, required awareness. Be sober and vigilant every day. Number 2, mga kapatid, na punto, the region of war. Alam na po natin ang mga pangyayari ngayon. Nasa region war na po tayo, mga kapatid. No, mga religion, hindi na po natin yun pwedeng ano ko pa sa inyo dahil hindi ligid sa ating lahat. Sabi pa nga sa 2 Corinthians chapter 10, verse 5, na siyang gumigiba ng mga maling haka at bawat bagay na matayo na mataas laban sa karunungan ng Diyos at bumihan sa lahat ng pag-iisip sa pagkalimot. Ang salita ng Diyos ang siyang ating gigiba sa ating mga attitude na hindi kaaya-aya. Ihahayag, yung binasa ni Sister Jean kanina, lahat doon wala mong itago. Ang ginagawa mo sa lihim, kita yan ng Diyos. Kung pagsisinungaling na, kita din yan ng Diyos. Pwede mong utu-utuin yung mga pastors, pwede natin utu-utuin yung ating ka-brothers, ka-sisters, pero yung Diyos, na basa't narinig natin kanina, na hindi natin pwede yan, sinungaling yan. Pwede natin, mga kapatid, for example, gawin natin baby yung mga tao, pero sa Diyos, no? Kung ano ka sa pagkakita ng Diyos, ganun tayo. No, mga kapatid? Ganun tayo. Sabi niya dito, mga kapatid, war is a mind. Ang ating pakikipaglaban ay sa isip. Amen? Isip mo pa lang, pumatay ka na ng tao. Isip mo pa lang, mga kapatid, pinatay mo na ang ka-brother, ka-sister. Amen, mga kapatid. Ang ating mortal battles, is war in the mind. No, mga kapatid. Sabi pa niya sa Roma chapter 7 verse 23, mga kapatid. Ang sabi niya, datapot nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. Sabi ng Apostol Paul, at dinala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking sangkap. Saan po daw ang ating war? Nasa ating puso, isip, mga kapatid. Amen? Kung hindi mabago yung isip natin na pansanlibutan, yan po ang magdadala sa atin sa impyerno. Amen po ba? Praise God. And then, pangalawang subpoint, mga kapatid, true and intense attack. Intention. Intention na atakihin tayo sa araw. No, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, grabe, ang gawa ni Satanas sa atin. Minsan, mga kapatid, pinapahirapan ako. Kung tayo po ay hindi naging aware dyan, talagang mawawala tayo sa paglilingkod sa Diyos. Masabi natin, enjoy pa dito sa makamundo, walang magkukorek sa akin, walang mag-rebuke sa akin. Kaya nga, nabasa doon, mga kapatid, truth and intense attack. Kaya itong salita ng Diyos, ito yung magiba sa ating mga ginagawa. Bakit kaya nalalaman ni brother, ni pastor? Dahil nga, sabi doon sa salita niya, Hebreo chapter 4 verse 12, mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang taba na may dalawang talim at bumabaon hanggang
sa paghihiwalay sa kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at utak at madaling kumilala ng mag-iisip at mga haka ng puso. Dito natin makikita, mga kapatid ko, mga minamahal, na active po ang salita ng Diyos. No, mga kapatid. Kaya tayo din maging aktibo tayo kung sino na itong kalaban ko. No, mga kapatid. And then, sabi niya dito, mga kapatid, mind renewal, transform, or mind renewing, mag-transformation happen din. Kung ang ating pakikipaglaban, alam natin spiritual to spiritual, mga kapatid, nagta-transform na tayo. No, nagta-transform na tayo, mga kapatid. Even sa ating mga ginagawa, hallelujah, mayroong transformation. Nag-iba, mga kapatid, hindi na tayo nakikitulad, mga kapatid. Sabi pa nga doon, mga kapatid, sa Roma chapter 12 verse 2, at huwag kayong magsitayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kasi itong isip talaga ang naging kalaban natin minsan. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos ng kalooban ng Diyos. At bilang mananampalataya, ang pag-iisip doon po papasok si Satanas. Sabihin ng Satanas sa iyo nga, ala, Sir, ganito ganyan. O, diba? Ilagay na yan sa isip mo. At hindi mo pigilan yan, maipagsalita mo na yan sa iba. Ang itatanim ni Satanas dyan, mga kapatid, puro negatibo. Mawalan ka na ng gana, mawalan ka na ng pag-asa. Yan ang itatanim ni Satanas sa atin. Wala na kang fire, hindi ka na dumalo, mga kapatid. Ayoko na dumalo, pwede kang dumalo dyan. Pero ang ginagawa mo naman ay napunta ka sa ibang app. Kasi sabi ni Satanas, dito ka, enjoy dito. No? Ganun minsan, mga kapatid. Praise the Lord. Sabi dito, meditation, the truth. Kailangan nating mag-meditate tayo sa tama, sa totoo, mga kapatid. Stability, truth, mga kapatid, true doctrine. Hallelujah, sa ating paglilingkod sa Diyos, meron tayong tinatawag na pagtuturo sa tama, mga kapatid. Kaya sabi nga doon, mga kapatid, sa Colossus, chapter 3, mga kapatid, verse 2, na seek your affection on things above, not on things on the earth. Ito po yung tinatawag, mga kapatid, na ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas at huwag sa bagay na nasa ibabaw sa lupa. Yan ang sinabi ng Panginoon. Stability through doctrine. Ano po yun, mga kapatid? Bakit kailangan natin ilagak ang ating pag-iisip doon sa taas? Dahil kung sa makikita tayo, makikisod tayo, mga kapatid. Kasi walang perfecto ngayon na Kristiyano. Walang perfecto ngayon, mga kapatid. Lahat tayo mayroong mga pagkakamali. Lahat tayo, mga kapatid. Kaya lang, yung pagkakamali natin, dinudulog natin sa Diyos. At ang Diyos naman ay pinatawad tayo. Number 3, mga kapatid. The resources for war, or ito pong mga resources, the resources for the war, ano po ito, mga kapatid? Yung mga resources na dapat natin gagamitin. Anong mga resources, mga kapatid? Yun bang pag nagalit ang inyong family, magalit ka rin ba? Yung pinagsalitaan ka ng masama, magsalita ka rin din ba ng masama? Ano yun, mga kapatid? Na pwede natin gagamitin sa pakipagbaka. Spiritual battle po tayo. Sabi nga sa Ephesians chapter 6 verse 12, nang dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan sa Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw ng masama. At kung magawa ang lahat ng yun ay magsitibay tayo. Amen. The resources for the war is doon tayo magkuha sa Diyos. Mga kapatid. Praise the Lord. Spiritual armor.
not physical weapon. Amen? Spiritual authority. The Word of God is supreme. Hallelujah. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, yun po yung ating kukunin. Hallelujah. Kahit pa maingay yung labas, maingay yung mga kapaligiran mo, kung nag-focus ka sa salita ng Diyos, malamang hindi sila maririnig. Hindi ka manghina. Pero once na binuksan mo yung spiritual na pag-iisip mo para makapasok yung makamundo ng mga pananalita, paninira, hallelujah, pag-uusig sa atin, may tendency hindi ka makapagpatuloy kasi nga pinapasok mo mga negatibo na gawa lang ni Satanas sa atin. Anong sabi kanina sa ating tinatawag mga kapatid na introduction? The enemies come from steal our dreams, steal our goals, steal our vision, steal our hope. Walan ka ng pag-asa. Steal our joy. Wala na tayong joy, wala na tayong kasiyahan, pwede tayong tumawa. Amen. Pero behind sa ating puso, meron tayong kabigatan na hindi natin malagay-lagay. Pwede tayong magsinungaling kahit pang malakas tayong magsalita, malakas tayong tumawa sa harap ng mga tao. Ang ating kumustahin, kumusta ka pag wala nakaka-online? Amen? Pinatay na ba yung joy mo? Kasi yan ang gusto ng tao eh. Ano pa? Kill our love, kill our relationship, kill our prayer time, kill our commitment. Mas may commitment ka sa Panginoon, pinatay. Sino nagpatay? Hindi si sister, hindi si brother, hindi si pastor. Tapos, yung kaaway na tinatanim sa inyong isip. No? Kasi, ang isip natin is mandaraya. Dinadaya ka, dinadaya ako. Kaya mga kapatid, ang ating pakipaglaban, Word of God is supreme. Sabi pa nga doon mga kapatid. Ang ating salita ng Diyos. Ang armor natin, ang salita ng Diyos. Hallelujah. Bilang mga mananampalataya, mga kapatid, tayo po ngayon ay nandito na. Nasa field na po tayo ng labanan. Matinding labanan, mga kapatid. Ngayon pa ba tayo susuko? Ngayon pa ba tayo ayaw ko nang maglingkod sa Diyos? Ngayon pa ba tayo, mga kapatid, na ilang beses, ilang taon na, ano nang mga sakripisyo natin? Ngayon pa ba tayo sumuko? Na mas palapit na ngayon ang pagbalik ng ating Diyos, mga kapatid. Sabi nga niya sa 2 Timothy chapter 3, mga kapatid, verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinakansihan ng Diyos ay mapakinabang din naman sa pagtuturo, sa pagpalansa o pagsalansa, sa pagsaway, sa ikakatuto na nasa ikatuwiran. Ang salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sunod, mga kapatid. Number 3, the resources for war. Hallelujah. Letter 3, mga kapatid. Sufficient grace. Ano po yung sufficient grace? God's grace is sustain us, mga kapatid. Sapat na, no? Kung wala tayong kakontentuhan, mga kapatid, sabi ng Panginoon, ang akong grasya, or ang akong grace, sapat na sa'yo. So, sabi na kay Apostol Paul, mga kapatid. Sabi pa nga niya sa kanyang salita, praise the Lord, hallelujah, sa 2 Corinthians chapter 12. Ang sabi niya doon, mga kapatid, at siya nagsabi sa akin, ang sabi ng Panginoon kay Apostol Paul, ang aking biyaya sapat na sa inyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay magiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong nanagpupuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Ayan po mga kapatid, napakaganda. No, mga kapatid, kung tayo'y marunong tayong makontento, marunong tayo mga kapatid mag-appreciate sa mga binibigay ng Diyos, hindi na natin isipin kung ano ang ating bibigay ngayon. Marunong tayong thank you Lord, na pinagkalooban mo ako nito. Thank you Lord sa ganito Lord. Hallelujah. Kung may kahinaan tayo, sabi ng Panginoon, hallelujah, ang kahinaan ay nagbibigay para manahan sa atin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Number 4, mga kapatid, the right weapon in the war,
ano yung the right weapon, mga kapatid. Sa tingin niyo, ano bang tunay na weapon na dalhin natin? Praise the Lord. Ano ba ang weapon na pwede nating dalhin ngayon sa pakikipagbaka? Siguro napaisip na kayo ngayon, mga kapatid. Ang weapon ko, amen. Sabi dito, letter E, mga kapatid. Sword of the Spirit. Sword of the Spirit, mga kapatid. The Word of God. Ito po yung dalahin natin, mga kapatid. Sabi pa nga niya sa kanyang salita, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at tabak ng Espiritu na sinasalita ng Diyos. The Word of God, mga kapatid. Amen? And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So, kailangan natin makipaglaban sa salita ng Diyos. No, mga kapatid. And then, sound doctrine, protection from deception. Kung nakita mo na na-deceive ka na, hallelujah, hindi ka na naniniwala sa salita ng Diyos, baka na-deceive na tayo. Balik tayo doon sa turo ng Panginoon, mga kapatid. Dahil walang ibang makaligtas sa atin, ang ating Panginoon lang, mga kapatid. Nawa hindi tayo manghina pagdating sa salita ng Diyos. Tanggapin natin ang katotohanan. Lord, ito ang katotohanan, kailangan bigyan mo ako ng pusong tumanggap dito. Sabi pa niya, mga kapatid, sa Titus chapter 2 verse 1, ngunit magsalita ka ng bagay na naukol sa aral ng magaling. Ano yung aral ng magaling? Sound doctrine. Ito po, mga kapatid, ang ating napagsipan. And then, next, mga kapatid, rightly dividing truth, and then testing all things. No? Spiritual discernment. Ito yung tinatawag, mga kapatid, ang ating pakikipaglaban, sword of the Spirit. Now, letter B, sound doctrine. And then, study requirements. Kailangan natin yung pag-study sa salita ng Diyos. And then, spiritual discernment. Spirit. O discern. Madi-discern. Testing all things. Amen? Madi-discern mo yung tao na tunay ba siya nagsasalita. Ma-discern mo yung tao na kung ano yung kanyang desire sa kanyang puso. Hindi ka madaling matisod, hindi ka madaling madadala sa kanyang mga matatamis na pananalita. For example na lang, may nangligaw sa'yo. Sister, minahal kita, pero ngayon pa lang nagkita. No? Example ko lang yan. Lalo na't mga lalaki, no? Kita lang yung smile mo, napakatamis ng smile mo, sister. Mag-box-box dayon yan. Tapos nag-heart-heart din yung mga mata natin. No? Sabihin ka na rin na, ikaw nang mamahalin ko hanggang sa huli. Na hindi natin alam. No, mga kapatid. Tapos, tayo din ay kinikilig. No? Kinikilig din tayo. Akala ba natin totoo, mga kapatid? Pero sabi pa nga sa kanta, isang linggo lang pag-ibig. Sabi doon, Lunes lang tayo nagkita. Martes lang tayo nagkakilala. Hanggang sa Sunday nang ako'y inyong iniwan. Kasakit sa akong kasing-kasing. Di ba? Ganun po, mga kapatid, no? Mga kapatid. Kaya alamin natin yung ating kaaway. Maraming magpapakunwari na mahal ka, pero ang totoo, hindi pala. Last lang pala yung kanyang kailangan sa'yo. Sa atin, sirain ka lang. Ano po ba? Praise the Lord. Kaya kung mayroon tayong spiritual discerning spirit, mga kapatid, kahit pag ginagamit na ng Panginoon, ma-discern mo ang isang tao na yan kung tunay ba siya ang naglilingkod sa Diyos. Hallelujah. No? Ma-discern mo sa pamagitan ng kanyang mga ginagawa. Ma-discern mo rin siya sa pamagitan ng kanyang pananalita. Praise the Lord. Kasi sa mundo na ito, puno ng mga pagpakunwari, mga kapatid. Kaya tayo din sa sarili natin. Huwag nating hayaan
na maging pakunwari tayo, mahal ko ang Diyos. Pero sa tunay naman pala, hindi ka pala nagsamba, hindi mo pala siya binigyan ng time. Hallelujah. Kaya sa atin, hilingin natin lagi ang discerning spirit, mga kapatid, para hindi tayo maluko. Hindi tayo masabi, mga kapatid, na hallelujah dahil sa kanya, akala ko kami na yun. Mga kapatid. Kasi ang tunay na nagmamahal sa Diyos, tunay maghihintay hanggang sa kanyang pagbabalik. Pero yung hindi tunay nagmamahal, mga kapatid, hindi yan magtagal maglingkod sa Diyos. Pwedeng nandyan yan. Nandito tayo, pero yung puso natin wala na. Huwag nating hayaan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, spiritual discerning spirit. Discerning yun ha, mga kapatid. Ma-discern mo ang isang taong tunay nagmahal sa'yo. Ma-discern mo din ang iyong kapatid kung tunay siyang naglilingkod sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Doon ko sa physical and spiritual ko tayo. First Thessalonica chapter 5 verse 21. Ang sabi niya dito, mga kapatid, hallelujah, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti. O ingatan ninyo ang mabuti. Praise the Lord. Subukin ninyo lahat ng mga bagay. At yung mabuti lang yung ating ingatan. Number 5, the responsibility in the war. Ano yung mga responsibility? Mayroon pala tayong tinatawag na responsibility, mga kapatid, sa ating pakikipag-away. Ano yun, mga kapatid? Kasi nga, basahin nga natin, balikan natin ang Episo. No? Or, Roma pala. Hindi na tayo sa Episo, mga kapatid. Punta tayo sa Roma chapter 6. Hallelujah. Romans chapter 6, mga kapatid. Dito na po tayo. Romans chapter 6, verse 13. Ang sabi niya dito, at huwag din naman kayong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad na sa nabuhay sa pagkapatay at sa inyong mga sangkap na pinakasangkapan ng katuwiran sa Diyos. Ano daw, mga kapatid? Ano yung responsibility natin bilang mananampalataya? Amen? Yielded members to present your body to God. Present your body to God. Yan po ang ating gagawin. Ibigay natin sa Diyos. Huwag natin ibigay sa boyfriend ninyo dyan. Huwag nyo ibigay sa asawa niyo yan. Yes, physical, pero itong espiritu ko Lord, ibigay ko sa inyo. No, mga kapatid. Minsan, sabihin natin, ingatan mo itong puso ko. Ingatan mo ako. Doon natin ibigay, present your body to God. Sabi niya dito, mga kapatid, ulitin ko po, sabi niya Apostol Paul, at huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan. No? Huwag natin ibigay doon sa kasalanan. Alam natin kasalanan na. Praise the Lord. Sabi dito, mga kapatid, pinakasangkapan ng kalikuan. Doon, kung ihandog natin yung puso natin doon, kalikuan lagi. Kundi, saan daw natin ihandog? Ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad na nabubuhay sa mga patay at sa inyong mga sangkap na pinakasangkapan katuwiran ng Diyos. Amen, mga kapatid. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapangyarihan sa inyo o makapaghari sa inyo sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng biyaya. Ito yung napakaganda, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, amen. Yielded mind bring true into the obedience. Tayo po'y sumunod sa Diyos. Yielded walk in the Spirit. Hindi na po tayo naglakad sa pamagitan ng ating gusto ng ating mga laman. Praise the Lord, mga kapatid. Ito talaga ang ating laman, mga kapatid. Talagang ito yung pinaka mahirap natin i-control kung wala tayong banal na Espiritu. Masasabi mo na parang maganda naman yung pasukin ko na lang yun. Parang nag-i-enjoy naman ako noon. No, mga kapatid. Pero yes, enjoy now, pilitin naman, mga kapatid. Lalo na ang pagbabalik ng Diyos is palapit ng palapit.
At yun bang ating paglilingkod ay palayo tayo sa Diyos? Papayag ka ba na maging sayang yung dinadalo mo dito, ilang taon na tayong nagsama-sama mga kapatid, pero dahil nga nanghina ka, dahil sa war na spiritual war, hindi ka naging aware, hallelujah, hindi ka na lumaban, hindi ka na nag-fasting, hindi ka na nag-pray, hindi ka na nag-devotion. Ipagpalit mo ba ng taon mo na binago ka na ng Diyos sa mga panandalian lang na kasayahan, mga kapatid? Kung paano ka na ngayon, kung paano na tayo ngayon binago ng Diyos, huwag na nating balikan yung mga pagkakamali, huwag na nating balikan yung mga mali nating desire nung dati. Bakit lagi naman lang ba tayong pabalik-balik ng level 1? Mga kapatid, amen. Sabi dito, walk in the Spirit. Galatians chapter 5 verse 16, sabi niya, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Hallelujah. Ano ang pita ng laman, mga kapatid? Sabi ng Galatians chapter 6 verse 19 to 20. At ang hayag ng mga gawa ng laman sa pangkatuwid ay ang mga ito: pakikipag-apid, amen, masakit, adultery, fornication, uncleanliness, amen, mga kapatid, kalibugan, pagsamba sa mga Diyos-Diyos, pagkukulam, mga pagtatanim, at pagtatalo. Ito yung tinanim ng tinatawag, mga kapatid, gawa ng laman. Amen? Mga pagtatalo, mga pagpanibugo, pagsilos-silos. Pagsilusan mo yung kapatid mo. Hindi yan tutunay Kristiyano. Yung mag-inggitan. Naku, mga kapatid, bakit tayo mainggit pa? Bakit tayo mainggit pa, mga kapatid? Yan po ay gawa ng laman. Paninibugo, mga pagbaha-bahagi, mga hidwa ang pananampalataya. Mga kapanghinian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa bagay na ito ay aking ipanagpapaunang ipaalala sa inyo na tulad din sa aking pagpaalala ng una sa inyo, na hindi ang mga nagsisigawa gayon mga bagay ay hindi makapagsimana sa kaharian ng Diyos. Super masakit talaga, mga kapatid. No, mga kapatid kong minamahal. Kaya, walk in the Spirit. Walk in the Spirit, mga kapatid. Kung tayo nabubuhay sa pamagitan ng Espiritu, hallelujah, Galatians chapter 6 verse 25, ay nagsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging mga palalo na tayo'y nangagmungkahian or nangagmumungkahian sa isa't isa. Nag-iinggitan sa isa't isa. Diba, mga kapatid? Kung yan ang inilagay natin sa ating puso, maliban ikaw ay pumasok si Satanas or espiritu ni Satanas ang pumasok sa kanya. No, yung mag-chismisan, mga kapatid, ginagamit yung mga VR sa chismisan, hindi na si Lord yang nanguna dyan. Kundi yung espiritu ni Satanas pumasok doon sa taong ginagamit. Kawawa naman yung tao na yun. Kaya pag-pray natin, mga kapatid. Kung yung VR ay ginagamit sa chismisan, ang sabi, yan po ay gawa ng laman. Gustong-gusto yan ni Satanas eh. Yan, pag-usapan natin ito, ito, ganito, ganyan. Ang akala natin masaya ang Diyos? Hindi. Kaya iwasan natin pakipag-chismisan, nakikiraan, sa kapwa, mananampalataya. Imbis ang gawin natin, mga kapatid, pray one another, siraan one another. Kung wala siya dyan, sa gawain na yan, siya yung topic. Ganun pa ba rin tayo ngayon, 2026 na? Nawa, hindi na tayo ganun. Amen? Hindi na tayo ganun, mga kapatid. Mahilig tayong manira ng kapwa natin, pero hindi natin nakita yung pinakamalaking truso sa mga mata natin. Ganun pa ba hanggang ngayon, mga kapatid?
Kung ganun tayo, magsisi tayo kasi hindi ka talaga makapagmana sa kaharian ng Diyos. Baka maging useless yung ating pagpagamit everyday, mga kapatid. Hallelujah, yung iba dito nawala ng pong busis, yung iba dito kahit busy, kahit nasa CR, nagtatago para lang mag-serve sa Panginoon. Pero pagkatapos sa gawain, mga kapatid, hallelujah, nahayag naman ang ating mga ginagawa, panglaman pa rin, nakikipag, ah, mayroon pa rin tayong pagkalaito, mayroon pa rin tayong pagkampi-kampi, mayroon pa rin tayong tinatawag mga kapatid, duwaan na pananampalataya. Amen? Mayroon pa rin tayong ginagawa sa harapan ng Diyos. Yes, hindi sa harapan ng tao. Pero naninirang puri tayo sa mga kapwa natin. Hindi yan tunay na Kristiyano, mga kapatid. Pwedeng Kristiyano tayo sa paningin ng tao. Hallelujah. Pero in the middle or sa kinaloob-looban natin, nagpakaroon ingnon na ta sa Ginoo. Itakwil gud ka sa Diyos, mga igsoon. Amen? Submit to God. Yun. Submit. I-submit mo yan sa Diyos. Last, mga kapatid, hallelujah. The resistance in war, submit first. Submission precedes resistance. Amen? Praise the Lord. Bilang mga Kristiyano, dapat alam din natin yung ating mga kasama. No, mga kapatid. Kung paano mo pinapakita yung pag-ibig ng iyong kapwa sa harap, ganun din po sa pagtalikod. Huwag po tayong maging naway katitisuran, huwag po tayong maging radyo di baktas, reporter, mga kapatid, sa iba. Iwasan natin yan. Amen? Hindi po tayo pabili dito sa paglilingkod sa Diyos. Iwasan natin yung taga-report tayo ng tapos yung report natin, mga kapatid, hindi na tunay, totoo. Maawa tayo sa ating sarili. Sarili lang natin din ang kawawa. Kung makipagchismisan tayo, mga kapatid, hallelujah, ichismis natin ang kabutihan ng Diyos sa atin. Hindi yung kasalanan ng iba. Praise the Lord. Kung tunay tayo na Kristiyano, dapat tigilan natin ang ating mga bibig na hindi tayo makapanakit ng kapwa natin. Kung tunay tayong Kristiyano, dapat mahabag tayo sa mga kapwa nating nagkakasala at idulog natin sa Panginoon. Hindi yung pagtatawa natin, mga kapatid. At yung iba naman, walang nakapagsabi, ihinto natin, kundi tumawa ng tumawa, mga kapatid. Saan na si Kristo sa buhay natin? Na mas masaya tayo na mayroong mga taong sinasaktan natin sa pananalita. Masaya tayo na may taong natisod sa atin. Dahil ang tingin natin sa ating sarili ay ako na ang magaling sa lahat. Saan na si Kristo sa buhay natin? Kung wala tayong tunay na pag-ibig sa kapwa natin. Pwede tayong magsalita sa salita ng Diyos, pero sa ating puso wala na si Jesus Christ. Wala nang pag-ibig. Mayroon ng mga tao, mga kapatid na gusto na lang mag-discourage dahil tayo ay minsan sinangkapan sa taas. Beware, mga kapatid, kung minamahal. Tayong lahat ay mahal ng Diyos. Pantay tayo, minahal ng Diyos. Kaya maging transparent tayo. Kung kaibigan mo wala sa iyong harapan, siya yung topic mo. Pero hindi mo ba alam yan? Nakikita yan. Binasa yan ni Sister Jeline kanina. Hindi natin yan tinatakpan. O pwede mong takpan yan sa sarili. Pero sa mga tao, may discerning spirit, sa mga taong ginagamit ng Diyos, hindi mo pwede kaming lukuhin. Kasi introduction pa lang sa salita, tinatawag mga kapatid, ma-discern natin. Praise the Lord. Kaya, balik tayo sa ating topic. Ba't tayo nang punta doon, mga kapatid? Result of war. Dito na tayo sa result, mga kapatid. Dito sa resistance in war, meron po tayong submit first, submission precede, resistance, stand firm, be grounded in truth. Kailangan grounded tayo sa totoo. Separated from evil.
avoid compromise, and then stay watchful and guard against deception. Ano daw? Dito sa number 6, mga kapatid, stand firm, be grounded in truth. Hallelujah. Pinagchismisan ka man, be stand firm. Nakikita na ang Diyos kumikilos sa'yo. Dahil mga kapatid, ang Satanas, mabasa lang nila yung nakikita nila, pero hindi nila alam yung totoong puso natin. Pwede ka mang siraan ng mga tao sa kapwa natin, pero alam ng Diyos ang puso natin. Kaya hindi mo kailangan patunayan na ikaw ay lumalakad sa tama. Ipanalangin mo yung taong nanira sa atin. I-pray natin. Pahabagan mo, Lord, kaawaan mo, Lord. Kumilos ka, Lord, sa kanyang buhay. Amen. And then, separated from evil, avoid compromise. Avoid compromises. Avoid compromise, pwede nating gawin tulad mga kapatid na yung ating mga kaibigan ba, pinagsasabihan niya yung kapwa natin, ikaw yung pinagsabihan, ikaw na mag-avoid. I-rebuke mo na. So, sir, huwag kang magsalita ng ganyan, Kristiyano ka. Ikaw na mismo, mag-rebuke mga kapatid. Kung pinagsalitaan ng iyong kapwa, na hindi naman maganda, pananalita, paninirang, puri sa kapwa mo, ikaw na mag-rebuke. Huwag mo na ding, yan, oo nga, ganito, ganyan. Avoid compromise. Avoid compromise. 2 Corinthians chapter 6 verse 17, ang sabi dito mga kapatid. Kaya nga magsialis kayo sa kanila, amen, at magsihiwalay kayo sa Panginoon. Magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayo nang magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. Avoid compromise. Amen? And last, mga kapatid, stay watchful and guard against deception. Kailangan manatili tayong manalangin para hindi tayo ma-deceive, mga kapatid kong minamahal. Diba? Gusto natin maglingkod tayo sa Diyos ng tapat. Gusto natin mapunta tayo sa langit. Pero paano tayo makapunta sa langit? Kung ma-deceive tayo sa mundo nito, mga kapatid. Sabi nga sa Acts chapter 20, verse 29 to 30, mga kapatid, ang sabi dito, aking talastas ang pag-alis ko ay magsipasok sa inyo ang mga ganid ng lubo na hindi magpapatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamaan din ninyo ang mga taong nagsasalita ng mga bagay na masama upang magdala sa mga alagad ng kanilang kalikuan. Kahuli-hulihan. Tandaan natin mga kapatid, be stay watchful. Ulitin ko po. Stay watchful. Sabi dito, guard against deception. Sa Book of Acts, chapter 20, verse 29 to 30, ang sabi doon, at magsilitaw sa mga kasamaan din ninyo ang mga taong nagsalita ng mga bagay na masama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Kaya, sabi dito mga kapatid, kaya kayo'y mga puyat na alalahanin ninyong loob or alalahanin sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat ng gabi at araw ng paalam sa bawat isa na may pangluha. Ito po sabi ng Apostol Paul, mga kapatid. Kaya lahat tayo ngayon, be watchful. And then, last, mga kapatid, parang napahaba na yata talaga ako. Kasi sayang din naman ito, hindi natin tapusin. Dito na tayo sa application, mga kapatid. Pag ating nakang-care itong lahat, meron tayong number 7. The result of war, o the war, mga kapatid, you are more than conquerors. Victory in Christ. Tayo po ay magtagumpay sa pamagitan ng pagtiwala natin sa Diyos. Maintain in standing, mga kapatid. Secure in grace. Romans chapter 5 verse 2. Manifest His life, and then Christ lived through us.
makita ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. Maging totoo na tayo mga kapatid, malapit na ang pagbabalik ng Diyos. Hallelujah. Sabi pa nga doon sa binabasa ng ating kapatid, makamtan mo man ang buong mundo dito sa libutan, kung kapahamakan naman ang ating mapuntahan, mas mabuti pang ako ang hallelujah, pinakauyamot sa mundo. At least may Diyos ako. Totoo ako. Huwag nating i-desire na maging famous tayo sa mundo. Huwag nating i-desire, hallelujah, na maraming magsihanga sa atin. I-desire natin na kahit man mga kapatid, maraming mga taong nagalit sa atin dahil sa ating pagiging totoo, okay lang. Doon tayo sa Diyos. Hindi natin ugaliin yung mga tinatawag sa makamundo ba na gustong imos, gustong siya doon yung doon ang kanyang attention, doon ang mga attention sa mga tao sa kanya. Mga kapatid, lahat tayo ay nakipaglaban. Kaya focus sa labanan natin ngayon. Spiritual, batok spiritual. Lagi ko na sinasabi na hindi po yung ating ka-brother, ka-sister, yung hawak kamay natin, yung ating kalaban. But, ang espiritu na pumasok sa kanya. Kaya maawa tayo, no, mga kapatid. Hallelujah. And then manifested life, and then magnified glory, God's glory, mga kapatid. Conclusion, we are in a war na mga kapatid, but not losing war. The victory is already secured through manifest work of Christ. Hindi na tayo talunan, mga kapatid. Fight devils physically, rebuke powers in our strength. Hindi po. You are not cool. Fight devils physically. Hindi tayo pinatawag para makipaglaban tayo physically. You are called to stand, believe, walk in truth, and the war is real, but the grace is greater, mga kapatid. Amen. Yan po ang ating pakikipaglaban mo. Kaya kung tayo man ay nakikita natin ang ating mga sarili na nakipaglaban, mayroon po tayong manlalaban. If you believe the victory, mga kapatid, tayo po ay nananalo. Final thought, mga kapatid, the war is real and the battlefield is your mind. The weapon is the word, and the strength is grace, and the call is come, and the enemy defeated na mga kapatid. And then tayong lahat ngayon, nag-victory na tayo. Kaya tayo lahat na nandito ay believe na tayo po'y magtagumpay. No, mga kapatid, asamin natin yung bahay na hinanda ng Diyos sa atin. Kaya glory to God, at wala na tayong oras, mga kapatid. Tayo na po'y manalangin sa oras dito. Magsisi tayo, lumapit tayo sa Diyos. Kung tayo man ay happy, hindi tayo naging totoo, maging totoo tayo. Maging transparent. To God be all the glory, ang salita ng Diyos, at nawa mamuhay sa atin o nanahan sa atin ang buhay, mga kapatid. O Lord God, ang banal, hallelujah, bugtas ka ng hari, Panginoon. Tunay nga, Lord God, nasa war na po kami, but the spiritual warfare ay totoong-totoo na po, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, na kami pong lahat ay matagumpayan namin ang aming pagpaglaban dito sa mundo. Hindi ko alam, Lord, anong fire, anong meron sa mga kapatiran namin, anong labanan na meron sa kanila. Spiritual, panghina, pinatanim ng kaaway, Panginoon, para sila ma-destroy ang kanilang pananampalataya, para mawala ang kanilang love. Panginoon, tulungan mo po. Restore mo po, Lord. Na nandoon po, Lord, ibalik mo po yung commitment namin, yung goals namin, yung hope, yung joy, Panginoon. Yung relationship, yung prayer time, yung commitment namin sa bawat isa. Yung faith namin, Lord, yung ilaw namin, Panginoon, na pinatay ng kaaway. Yung dinidestroy ng kaaway, Lord, yung family namin, yung friendship namin, yung relationship namin, yung fellowship namin, at yung service namin, Panginoon. Lord, i-restore, Panginoon.
Dahil sabi mo nga, Panginoon, na ikaw ay pumaparito, O Lord God, para kami magkaroon ng buhay na walang hanggan, Lord Jesus. Kaya salamat, Panginoon, hallelujah, sa oras na ito, God. Salamat, O Lord Jesus, sa abundant life na binigay mo po sa amin. Salamat, Lord, hallelujah, na sabi mo nga, Lord, kung sino ang maniniwala sa iyo, Panginoon, hallelujah. Kung mamatay man kami, pero mabuhay po kami, Panginoon. Kaya, Lord, salamat sa eternal life na inyong ibinigay sa amin. Bless mo po, Lord, ang biyar na ito at patuloy mo pong gamitin ang bawat isa at maging man, Lord, sa aming owners, Sir Jean Candilanza, sa aming owners, Sir Gracia May, Sir Mines, Sister Jeline, Sister Aluna, Pastor Carlo, Sister Geraldine, Sister Euradil, Panginoon, maging man Pastora Rosaline, Sister Sophie, Mr. Mary Grace, Sister Bernadette, and Sister Pinky, Panginoon, Sister Alma, Sister Neil, Sister Min, Sister Derek, our brother, or sa mga kapatiran ko, Lord, na walang pangalan, patuloy namin idinudulog sa iyo, Lord. Nawakan mo po kami hanggang sa inyong pagbabalik, kasama at isasama mo kami, Panginoon. Salamat, Lord, hallelujah, sa mga pagtuturo mo sa amin at nawa, Lord, ito po iti mo sa aming puso isipan upang sa ganun, Lord, hindi po ito na kami nakaway. Salamat, Lord, sa pagkakataon nito. Sa iyo ang pinakamataas na papuri sa pangalan ni Jesus' name we pray. Amen. Amen. To God be all the glory at sa Diyos ang lahat ng papuri. Ibalik ko po sa ating visit. And God bless. I love you all with the love of the Lord.